matatandaan nyo po si Mayor Vico Soto ay naglabas ng kanyang statement mga kababayan about po dito sa mga sa mga journalist or sa mga broadcaster na nag-interview dito po sa mga Diskaya. Nakakagulat lang kasi mga kababayan dahil unang-una, yung inilabas po ni Mayor Vico Soto, merong big amount na nakalakip pala, ibig sabihin, doon pala na naibayad pala, di umano, doon sa mga journalist na tumanggap mga kababayan na nag-interview dito po sa mga Diskaya. Or ibig sabihin, tumanggap ng trabaho dito sa mga Diskaya para interviewin ito. At ipamalita na gumagawa ng tama, etc. So ngayon, kung titingnan ninyo ayon po dito sa People's Tonight, eto daw. Sa kanyang Facebook post, maring itinanggi ni broadcast journalist at content creator Julius Babaw ang mga aligasyon na tumanggap umano ito ng 10 milyon kapalit ng panayam niya sa mag-asawang kontratista na sinasara at Curly Diskaya. Sabi pa dito, noong gawin ng interview, wala pang plano ang mag-asawa na pumasok sa politika. Ang gusto lang nila ay ibahagi ang kanilang kwento ng tagumpay anya. Muling napag-usapan ng naturang interview na in-upload sa kanyang YouTube channel halos isang taon na ang nakararaan matapos ibulgar ni Pasig City Mayor Vico Soto ang tungkol sa umano'y ilang mga mamamahayag na binabayaran ng milyon-milyong piso ng mga kontratista na pumapasok sa politika mga kababayan. So ngayon, kapalit ng pag-i-interview ng isang broadcaster, journalist, content creator, dito po sa mga Diskaya, meron pong kalakip na halaga yan. Ibig sabihin, may bayad. Mga kababayan, ika nga. Sabi pa dito, basahin pa natin. Kinuwestiyon ni Mayor Vico Soto kung bakit may kilalang journalist na pumapayag umano mag-feature ng contractors turn into politician, bagaman na hindi siya nagbabanggit ng pangalan, naglabas siya ng mga screenshot ng interview ni na Babaw at Corina Sanchez kasama ang mag-asawang Diskaya. Si Sara Diskaya ang nakalaban ni Sotos noong May 2025 election sa Pasig morality race mga kababayan. Sabi pa dito, habang ang asawa nitong si Curly ay may-ari ng 2 construction companies na tinutukoy sa Senado dahil sa multimillion flood control project na nakuha po nung construction company na yon. So ngayon, ano ba yung sinabi ni Mayor Vico Soto mga kababayan na ikinaalarma ng mga journalist na nag-interview dito sa mga Diskaya? Eto po yan. Kung titingnan ninyo, sabi po kasi dito ni Mayor Vico Soto, yan, with these interviews, again, going viral, let's look at it from a different angle. Bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para interviewin ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, oy, teka, ba't kaya handa ito magbigay ng 10 milyon para magpa-interview sa akin? Kasi mga kababayan, sa totoo lang, eto pong si Mayor Vico Soto, marami po itong in-expose na talagang napatunayang totoo. Hindi ko naman sinasabi mga kababayan na totoo yung sinasabi niya about dito sa mga journalists. Pero para kasi sa akin mga kababayan, in my personal opinion, marami na po tayong nasaksihan na expose ni Mayor Vico Soto na napatunayang totoo. Katulad na lamang po yung sa Miro System, yung ugnayan ng St. Timothy, di ba yung dapat joint venture ng COMELEC at saka po mga kababayan, nito pong Miro System about po sa paggawa ng balota. Di ba napatunayan na may anomalies nga mangyayari dapat doon? Di umano. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, nung mga panahon na nag-iingay etong si Mayor Vico Soto, yan din yung mga panahon na nasaksihan ng taong bayan na totoo pala, tama pala yung sinasabi po niya. Pero kahit papaano, bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt etong mga sinabi po niya na pagbubulgar about po sa 10 milyon na ibinayad or inialok doon daw po sa mga sikat na journalist at content creator na nag-interview dito po mga kababayan sa mga Diskaya. So bukod po dyan, kay Julius Babaw, itinatanggi daw po niya yung paratang ni Mayor Vico Soto na tumanggap siya ng 10 milyon para interviewin itong mga Diskaya. Ganun din mga kababayan, etong kampo daw ni Ma'am Corina Sanchez na kung saan pumalag daw sa paratang ni Mayor Vico Soto. So basahin po natin yung nilalaman. Yan.
maring tinutula ng production team ni Corina Sanchez ang pahayag ni Pasig City Mayor Vico Soto na nagsasabing may kapalit na may 10 milyong bayad ang padayam nito sa nakalaban niya sa nakalaban niyang politiko. Sa isang pahayag nilinaw ng rated Corina at Corina Interviews, ang mga programa nito ay para sa public at human interest value at hindi investigative reports, mga kababayan. Yan po yung pagkakasabi dito. Marami na rin umano itong isinasagawang panayam sa mga politiko at public figure. Kabilang ang mga malalapit din kay Mayor Vico Soto na Tito Sen or Tito Soto, Vice Mayor Gian Soto, MTRCB Chief Lalo Soto at Pasig City Mayor Dodot Jaworski, mga kababayan. So yan po yung katuwiran ng kampo ni Ma'am Corina Sanchez, mga kababayan. Kasi nga, naalarma sila eh. Nagulat sila doon sa biglaang pasabog ni Mayor Vico Soto na meron palang ganon. Na meron palang mga content creator or journalist na nakatanggap or tumatanggap ng tigsa 10 milyong piso dito po, mga kababayan, sa mga diskaya kapalit ng isang interview sa mga diskaya. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Iginiit ng production team na ang mga kwento ng nakalaban niya sa pagkaalkalde na si Sara Diskaya at ang asawa nitong si Curly Diskaya ay ipinalabas noong Nobyembre 2024 at Enero 2025 bago pa magsimula ang kampanya para sa midterm election. Pero kung tutuusin, mga kababayan, noong mga panahon na yan, alam na po ng taong bayan na tatakbo itong mga Diskaya sa darating po na midterm election. So ibig sabihin, kahit pa in-upload dyan ng September, October, November, December, alam na po ng taong bayan na may balak ang mga Diskaya, mga kababayan, na tumakbo. Ano po na tumakbo sa pagka-mayor dyan po sa Pasig City. So ibig sabihin, may ugnayan pa rin sa politics yun kahit papaano. Anyway, ituloy pa natin. Sabi pa dito, habang tinanggal na rin umano sa kanila mga opisyal na site ang lahat ng panayam sa mga tumakbo sa halalan, binigyan din ng kampo na walang katotohanan ang umano'y 10 milyong bayad para sa isang interviews. Yan po yung sabi dito, mga kababayan, sa Abante, TNT Tunay na Tabloidista. So ngayon, sa akin lang naman, mga kababayan, sige, kahit papaano bigyan natin ng benefit of the doubt. Pero para sa akin kasi, mga kababayan, si Mayor Vico Soto yan eh. Pag naglabas siya ng impormasyon, talagang either nagkakatotoo, mga kababayan, or talagang may hawak siya na matibay na ebidensya na totoo po yung sinasabi niya. Kasi hindi sasayangin ni Mayor Vico Soto yung kanyang kredibilidad na nabuo dito po sa larangan ng politics, mga kababayan. Sa publiko, yung tingin sa kanya ng taong bayan, hindi niya sisirain dahil po sa isang post lamang na kung saan sinasabi niya na mayroong mga journalist na tumanggap ng 10 milyong piso kapalit ng pag-i-interview sa mga Diskaya. Hindi naman siguro niya ipopost yan kung wala siyang sapat na ebidensya. Ang nakakapagtaka nga lang dito, nung nag-post, mga kababayan, itong si Mayor Vico Soto ng patungkol dyan sa mga journalist na tumanggap ng 10 milyon or may kapalit na 10 milyon kapalit ng pag-i-interview sa mga Diskaya, biglaan pong nag-react agad yung iba mga journalist na nagkaroon ng interview, mga kababayan, dito po sa mga Diskaya. So ngayon, nasa sa kanila naman yan, mga kababayan, kung magpa-file po sila ng kaso laban po kay Mayor Vico Soto. Pero tingin ko naman po dito, hindi naman po ipopost yan ni Mayor Vico Soto, mga kababayan, kung wala pong katotohanan yan or kung wala siyang sapat na ebidensya na magpapatunay na tama po yung sinasabi po niya para sa akin, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, kaya din ang gagalaiti siguro ang mamamayang Pilipino nung nalaman nila at nabasa nila yung post ni Mayor Vico Soto na mayroon pala mga journalist na di umano ay tumatanggap ng 10 milyon or nakatanggap ng 10 milyon or binabayaran ng mga Diskaya ng 10 milyon kapalit ng isang interview, dahil din, mga kababayan, dito sa mga balitang ito na nakita po natin na kung saan kahit kayo manggagalaiti kayo eh. Kasi unang-una, tulad nito sa may San Pedro Laguna, 91.6 million na Riverwall project, hindi pa rin makita mismo sa San Pedro Laguna, mga kababayan. At ang kontraktor na nakakuha po niyan, alamin natin kung sino. Katulad ng ibang kinikwestyong proyekto, pinuntahan din ng Billionaire News Channel ang San Pedro Laguna para silipin ang Riverwall na dapat sanang itinayo roon. Yan ang agenda report ni Hannah T.
live mula sa San Pedro, Laguna. Hana, anong natuklasan mo yan? Pakinggan nyo ha. Willard, matapos ang malalaking revelasyon sa Senado tungkol sa flood control projects, tumungo tayo sa mga coordinate na inilabas ng website ni Pangulong Bongbong Marcos at isa dyan yung proyekto ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Manukan at tambakan ng gamit ang tumambad sa Bilyonaryo News Channel team nang bisitahin ang dapat sanay milyones na flood control project dito sa San Pedro, Laguna. Ayan. Walang trace ng construction o anumang equipment. Base sa sumbong sa Pangulo.ph, river wall ang dapat na itinayo sa site na ito. Ang contractor, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamay-ari ni Sara Diskaya. Ayan oh. 91.6 million pesos ang project na ito at dapat 2023 pa natapos. Pero ayon sa isa sa lot owners sa area, ni Backhoe, hindi nila na-witness para magtayo ng river wall. Paano nyo ipapaliwanag ito mga Diskaya? Ang laki na nakuha yung proyekto dito oh. 91.6 million pesos. Rebel wall project yung nakuha nila dito. Tapos wala, ghost project. Ano yan? 'Di ba mga kababayan? Kaya hindi po nakakapagtaka kung bakit maraming sumisimpatya kay Mayor Vico Soto sa mga ine-expose po nito laban sa mga Diskaya. Kasi nga, ito yung isang patunay oh. Ang laki nito, 91.6 million pesos mga kababayan. River wall, project na nakuha nila. Tapos nung binisita, tiningnan, pinakita sa taong bayan, wala pala, ghost project pala. Tinuro pa sa amin ang riprap sa lugar, kaya lang 3 dekada na raw ito naroon. Diba? 30 years Ang pa. Alpha and Omega ay top 2 sa 15 firms na kumorner sa higit kumulang 100 billion pesos sa flood control projects sa Pilipinas. Isa ito sa 3 firms na pagmamay-ari ng Diskaya family. Ang dalawa pa ang St. Timothy Construction Corporation at St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Dapat pag naimbestigahan mga kababayan etong mga Diskayang ito, lahat ng mga proyekto na hindi po nila ginawa, sa madalit salita yung mga ghost project, dapat yung mga budget noon makuha ulit ng gobyerno pabalik. Yan, in my personal opinion mga kababayan. Kasi unang-una, kawawa naman ang mamamayang Pilipino. Ganito nyo na lang ginagawa ang taong bayan. Diba? Biruin nyo, ang laki-laki ng proyekto, 91.6 million pesos para dito. Tapos pagbisita, pagtingin, wala palang proyekto. Wala palang ginagawa. Dapat 2023, tapos na yung proyekto na yun, kaso ang problema, wala. Kaya dapat talaga pag naimbestigahan niya, napatunayan na marami po mga anomalies, ang ginawa nito mga construction company na hawak ng mga Diskaya, dapat lahat ng mga ghost project na involved sila, kuhanin yung mga budget na nakalaan para do sa mga project na yon. Yung mga ghost project na yon, bawiin ng gobyerno kung pwede pa. Tinuro ng mga residente sa BNC team ang isa pang malapit na river wall na anilay delayed naman ang construction. Kaya lang, hindi ito sa mga Diskaya. Ongoing construction ito ng kontratistang DT Resio Incorporated na nagkakahalagang 93 million pesos. February 2024 ito sinimulan at dapat nitong Enero pa natapos. Dapat dito sa mga construction company na ito, bago makakuha ng proyekto sa gobyerno, dapat ang gobyerno mag-assign ng isang vlogger dun eh. Diba? Para nang sa ganun mga kababayan, yung vlogger na yun, bantay-bantay yung ginagawang proyekto nila. Dapat ganun na lang siguro. Kasi sa totoo lang, pag hindi mo babantayan itong mga to, hindi nito aayusin yung mga trabaho nila. Tapos, ayon sa mga trabahador, kaya raw delayed ang completion ay dahil sa madalas na masamang panahon. Pero, tanong ng mga taga roon, hindi bahain ng subdivision, kaya't para saan ang river walls? Binigay ng isang source mula sa Alpha and Omega ang tamang coordinates ng kanilang proyekto at natuntun naman ito ng aming team. Paglilinaw nila, may station limit kasi ang mga contractor sa kahabaan ng Tunasan River, kaya raw hindi agad nahanap ang kanilang proyekto.
Una nang binisita ng aming team ang isa pang proyekto ng mga diskaya dito rin sa San Pedro. Yan ay sa kahabaan ng Santo Niño Street. Matatandaang may hinaingang mga residente doon dahil sa perwisyong dinala ng isang backhoe ng St. Gerard na sumira sa ilan sa properties nila. Reklamo pa ng mga residente, delayed na nga ang flood control projects na natunton ng BNC, sandbags lang din daw ang nakita nila roon. Tumugon na si Curly sa BNC na asawa ni Sara Diskaya. Anya, hindi pa nila alam kung sa kanila nga ang proyekto. Yan ang problema ngayon. Eto, pakinggan nyo ha. Ano yung sabi dito ni Curly Diskaya, mga kababayan? Ma'am, baka hindi po amin yun. Wala kaming idea kasi ite-terminate po ng DPWH yan if totoo po yun. Yung sabi dito, yung iba kasi naman problema encountered. Kaya may suspension kasi right of way problem po. Kasi di po namin control po 'yon. Usaping DPWH na po kasi pag right of way may problem. Yan po yung sabi dito, mga kababayan, ng mga Diskaya. Kasi yung asawa ni Sara Diskaya, ito po yung nagsasalita dito. Ngayon kung titingnan nyo, mga kababayan, ang nagiging problema kasi dito pagka yung isang kontraktor nakakuha ng kontrata sa gobyerno, tapos nagkaroon ng problema yung ginagawa nila or yung kinontrata nila na ghost project, ang sisi ngayon sa DPWH. Ayan maliwanag. Sinasabi nila DPWH daw yung may pananagutan. Lalo na't ito-terminate naman daw ito ng DPWH sakaling totoo nga ito. Kadalasan pa raw sa right of way nagkakaproblema sa mga proyekto at ang ahensya na ang dapat sumagot nito. Wala raw rason para maging substandard ang kanilang mga proyekto, lalo na't sumusunod sila sa batas at kadalasan sila pa nga raw ang nagsusumbong kapag may napansin silang hindi okay ang bidding. Nambagiti ng BNC ang issue ng mga residente sa May Santo Niño kung saan nakatenga ang kanilang backhoe, ani Diskaya. Sakaling may report ang DPWH sa kanila, i-compensate agad nila ito para hindi maperwisyo ang mga residente at matulungan ang mga taga roon. Ngayon, ngayon mga kababayan, na may kasalanan na DPWH na. Hindi na, mga kababayan, yung mga kontraktor. Kaya nga sa parting ito, kawawa din yung mga nasa DPWH. Bakit? Sila yung napuputukan kapag nagkakaroon ng problema yung mga proyekto. Kaya nga dapat, sa susunod, mga kababayan, pagdating sa structure project, ang pagkatiwalaan ng DPWH yung mga kontraktor na talagang may ginagawa. Hindi yung mga kontraktor na talagang mahilig sa ghost project, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Willard, mismong si Curly Diskaya ang nagbigay sa atin ng tamang coordinates ng kanilang proyekto na nagkakahalaga ng 91.6 million pesos at kaninang hapon natuntun din ito ng ating BNC team. At kanina lumapit na rin sa atin itong DPWH Laguna 2nd District Engineering Office at sinabing handa silang samahan tayo sa site ng proyekto sa mga susunod na araw, and we are more than happy to be accommodated by the agency at umaabot at habang naglilibot naman tayo dito sa San Pedro kanina, natuklasan natin na may isang ospital na nagngangalang LPH San Pedro District Hospital na madalas daw bahain tuwing tag-ulan at kadalasan umaabot pa sa tuhod hanggang bewang yung tubig kapag malakas daw yung ulan. At ayon sa ating source, noong October 2024, may humigit kumulang 50 na staff yung na-stranded sa loob daw ng hospital dahil sa kasagsagan ng bagyo, and we've yet to get the side of officials at staff nitong nasabing ospital. Alam niyo, mga kababayan, sa totoo lang kapag itong investigasyon na gagawin ng gobyerno ay magtagumpay, ibig sabihin, lahat ng mga, kung hindi man lahat, yung ibang mga malalaking kurap dyan, mga pa-senator o congressman, o yung mga kontraktor, mga kababayan, or yung mga empleyado ng DPWH, lahat ng mga yan ay mapapanagot, siguro kahit papaano uusad ang ating bansa. Kasi kaya pala hindi umusad ang ating bansa, may mga ganito palang klase ng anomalya at matinding korupsyon na nangyayari dito po sa ating bansa ngayon. Ang problema nga lang, mga kababayan, minala sila sa gobyerno ni PBBM. Sa panahong ito sila minalas. Bakit? Sa panahong ito sila nabuking
Siguro, matagal na po nilang ginagawa yan. Panahon pa siguro ng mga nagdaang administrasyon, ginagawa na po nila yung ganyang klase ng gawain. Ang problema lang, dito lang sila nabuking sa gobyerno ni PBBM. Kaya nga siguro kapag ka nagtagumpay ang gobyerno ni PBBM na papanagutin itong mga sangkot na ito sa maanumalyang flood control, siguro baka uusad ang ating gobyerno ngayon, mga kababayan, ng ating bansa. Baka siguro kahit papaano, utay-utay tayong makabangon sa pagkakasadlak dito po sa matinding korupsyon na ito. Kaya nga kung tutusin, mga kababayan, eto po mga nangyayaring ito, talagang paraan na rin po ito ng Panginoon para mabisto ng taong bayan kung sino ba talaga ang dapat pagkatiwalaan ng taong bayan o hindi. Ngayon, at least nakita natin na may mga ganito pala pong klase na talagang garapalan yung pangungurap at pangunguha ng pera ng mamamayang Pilipino. Ang masakla pa nito, ginagawang uto-uto at tanga ang mga kababayang Pilipino po natin.